Hello, good morning, good evening, good afternoon. Sa sulok man ng mundo kayo ngayon, mabuhay po kayo. This is Luz TV. Welcome to my channel. Ngayon po ay gusto ko lang pong bigyan ng diin, emphasize yung kumbaga ay bumaba na memorandum mula sa national na kung saan ay nagkaroon ng misunderstanding nung una na kung saan ang pinag-uusapan kasi dito ay yung commemorative gold coin, okay, na kung saan ay nagkaroon ng misunderstanding kung magkano yung presyo, okay, at bilang paglilinaw po, kailangan nating linawin para po sa kaalaman ng lahat at para sa mga nagtatanong, dahil syempre meron tayong mga kasama, kapatid na hindi nakakaintindi, ay sa abot na makakaya ko ay ipapaliwanag ko po, okay, sa abot po na makakaya ko, inuulit ko. Kumbaga, ito po kasing commemorative coin ay inilabas ng Lupasug Empire sa utos po ng Apo Lakay, His Excellency Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Okay? Buhay po siya. Sa mga nagsasabi na patay, ay iba pong Apo Lakay ang sinasabi ninyong patay. Ang tunay po ay buhay na buhay at siya po ang nag-uutos ngayon para po sa bagong banking system. Okay? Ngayon, ito pong commemorative gold coin ay 24 carats po siya. Okay? I-flash ko sa video. 24 carats siya na ang halaga ay 350,000 pesos. 30K, sorry. 350K. Okay? 350K, 350,000 pesos. Ngayon, sa mga nagtatanong, ma'am, hindi po natin kaya yan na mahihirap. Opo, hindi po natin kaya. Pero kasi, meron po kasi matagal na binaba doon sa letter of instructions na binaba ng national sa mga lahat ng ahensya ng government para po sabihin na wala na kasing bisa ang pamamalagi ng mga politiko, wala nang bisa yung ginagawa nilang pera na nasa circulation ngayon dahil wala po siyang gold backup. Ngayon, para po yan magkaroon ng panibagong circulation, maging legal ang circulation, ay iibahin nga po yung pera na iiral. Kaya nga po ito po yung simula. Okay? Ngayon, babasahin ko po sa abot ng aking makakaya para po mas maintindihan ng nakakarami yung buod po noong memo. Okay? Inuulit ko, meron pong correction doon sa presyo. Hindi po siya 350 pesos, kung hindi ang totoo at maliwanag ay 350,000 pesos. Okay? Ito po yung buod na memo. Reference number 10072026001. Ipa-plus ko rin po dyan sa screen yung memo. June 16, 2026. Okay? Mula sa National Office, Lupasug Empire. Para po sa lahat ng Sultan, Dato, Leader, Team Commander at otorisadong tauhan. Mga kinikilala lang po ito ng mga tauhan ng system. Ang pangunahing utos number 1, lahat ng transaksyon, pinansyal at talaan ay dapat na centralize at ipadala sa National Office. Walang pagbubukod, ibig sabihin walang pagtatangi. Sakop nito ang lahat ng unit, office at tauhan ng Divine Monarchical Government Lupasug Empire. Wala pong favoritism, walang special treatment, pare-parehas po yan. Number 2, tungkol sa Commonwealth Commemorative Gold Coin. Ang opisyal na presyo o eksaktong ay 350,000 pesos. Bawal magbawas o magdagdag, maliban kung may nakasulat na pahintulot mula sa National Office.
Kumbaga, ang utos ay magagaling lang sa national office, hindi kung kani-kanino. Okay, maliwanag po yan ha. Ngayon, ang mandatory na unang deposito ay 3,500 pesos na hindi na ibabalik. Kumbaga, kailangan ito para makapagreserba. Bahagi ito ng 350,000 pesos at hindi dagdag na bayad. Ang balanse, tungkol sa balanse, ang natitirang 346,500 ay dapat mabayaran ng buo bago i-release ang coin. Kung ma-delay, magkakaroon ng automatic personal investment. Ganito po ibig sabihin nun. Unang deposito kasi, halimbawa, magdi-deposit ako 3,500 para magkaroon ako ng slot. Ngayon, kailangan bago bumaba o bago lumabas yung coin ay mabayaran ko yung natitirang balanse. Ang pagbabayad naman ay manggagaling din sa national office kung paano mo mababayaran ng mas maginhawa, maluwag na ayon sa kakayanan mo. Kumbaga, pwedeng partial, basta matapos mo yung deadline. Ngayon, yun yung proseso sa pagbabayad ng balanse ha. Una, mag 3,500 pesos para magkaroon ka ng slot. Tapos, the next na pagbabayad hanggang sa mabuo mo yung 350,000 pesos. Ngayon, kung hindi mo mabayaran yun at umabot dun sa deadline, yung 300 o yung 3,500 pesos mo ay automatic na mauuwi dun sa personal mong investment. Ibig sabihin, hindi rin siya sayang. Hindi mo na siya makukuha, hindi na may babalik sa'yo, pero papasok yun sa investment mo rin. Kaya lang, hindi doon sa eksaktong kabayaran nung 24K na gold coin, which is, ang presyo nga ay 350,000 pesos. Okay? At pangatlo, patakaran ng talaan. Ito po lahat ng resibo, deposito at tala ng bayad ay dapat i-report in real time sa tamang oras, takdang oras sa national office. Bawal magtala o mangolekta ng lokal ang mga satellite o ahente. Ibig sabihin, bawal po sa mga leader ang pagbabayad para po, syempre, umiiwas itong memorandum na to kasi marami nang karanasan na yung mga iba ginagawang pagkaperahan kaya lumalabas na scammer si Queen. Nagbayad ka tapos yung pera hindi naman binigay kay Queen. Syempre yung nagbayad magrereklamo, lumalabas na scammer si Queen. Kaya daw, ingat-ingat po ha. Ingat-ingat sa pag-judge. Pang-apat, babala at parusa. Ito yung pinaka-importante at kailangan na maintindihan, maunawaan at maisaksak ng tao sa kukote. Okay? Ang hindi pagsunod. Okay? Pag hindi ka sumunod, maling presyo. Nagpresyo ka na hindi tama. Hindi pag-remit ng 3,500 o anumang paglabag ay may matinding parusa. Suspension, tanggal sa trabaho, at legal na action. Ibig sabihin, pwede ka makulong. Kaya, ingat-ingat. So, ngayon, nilagdaan ni His Excellency Ferdinand Ederlin Marcos Sr., Presidente ng Commonwealth Republic Philippine Islands Lupasug Empire. So, ito ay pinirmahan din inihanda. Itong memorandum to inihanda ni Ma'am Perlician Oriente National Office, Lupasug Empire. Sa pamagitan nga syempre ng utos ng ating mahal na Presidente Ferdinand Ederlin Marcos Sr., Pangulo ng Commonwealth Republic Philippine Islands, Lupasug Empire. Take note, hindi po siya patay. Yung pong mga namatay na mga clone, mga Marcos din po, mga clone. Hindi na po tayo bago dyan sa mga clone. Huwag po tayo magpaka-ignorante. Nag-clone dahil merong purpose. Nag-clone, yung iba nag-clone sa masamang hangarin.
Itong kabila nag-clone sa magandang intensyon dahil mayroong purpose pagdating ng panahon. Ito na nga, hanguin tayo sa kahirapan. Alisin lahat ng mga bulok na sistema, yung mga magnanakaw, mga korupsyon, mga tulisan, mga sindikato sa gobyerno. Mapalis yan, maparusahan ang dapat maparusahan. Yan ba ang ayaw mo? Yan ba ang sasabihin mong scam? Support ka na lang. Kung hindi mo kayang sumuport kahit na sa anong bagay, makinig ka na lang. Tumahimik ka na lang at magmatsyag makiramdam. Kesa ibuka mo yung bibig mo ng lalabas ka pa na walang disiplina at kumbaga lalaitin mo pa yung misyon, lalaitin mo pa yung mga naghihirap, nagpapakasakit, nagpapakapuyat dito sa mission na to, wala ka namang ambag, manahimik ka na lang. Kasi pag natapos naman ito, yung pagnganga mo dyan, makikinabang ka rin naman. Basta lang, yun nga, ang pakiusap ko, wag natin ilagay yung sarili natin sa tiyak na kapahamakan dahil tayo rin yung kawawa sa bandang huli. Okay? So, at sa mga nagsasabing scam ito, wag na po. Kasi dokumentado po ito. Oh, dokumentado. Kasi kung unang-una kung gamitin mo yung logic mo, doon sa nangyayari ngayon, ang tagal na nagla-live ni Queen. Pinapangalanan niya lahat. Si Bongbong, si Robin, si Garcia, si Galvez, pinapangalanan lahat, no? And yet, wala namang ginagawa ang gobyerno. Koordinaryong tao yun, dahil tagal na pinahuli, di ba? Ba't hindi nila mapahuli? Kasi legal. Okay? So, para sa kaalaman na lahat, para sa kung gusto mong, kumbaga, iklaro o gusto mong mag-avail, ito po yung address. Malacanang, mayroon naman mag-ano dito. Di ba Malacanang? Bakit Malacanang? Hello, ang Malacanang po ay hiniram na pangalan mula sa Malacanang, kung saan ay Sultan Sulu ang nagbigay ng authority sa Malacanang. Ang Malacanang ay pugad ng mga magnanakaw, ng mga sindikato, ng lahat-lahat ng mga mamamatay tao. Okay? Kaya nga po binabawi na ang Malacanang sa totoong may-ari kung saan ay Malacanang. Kaya ang tunay ay Malacanang, hindi Malacanang. Lulusawin na po yung Malacanang na yan. Okay? Papalit ang Malacanang. At ang tunay nga po ay ang Malacanang, hindi Malacanang. Okay? Para po sa abot ng aking makakaya ay ganun po ang in-explain ko sa inyo. Okay? Address, Malacanang Palace, United Nations, Sovereign Royalty, Lupasug Empire, 3rd floor, Dr. Ismail Building, Haji Buto Street, Holosulu, Lupasug. Mobile number, eto may number pa ha, 0906-4065690. Landline, 02-8245-3032. Email address, United Nations, lupasugempire@gmail.com. Sa mga nag-iisip o nagtatangka na gumawa ng kalokohan, wag na po. Dahil matitrace po kayo. Yan po yung totoo. Makukulong po kayo. Lamang po. Sana po ay naintindihan naipaliwanag ko sa abot ng aking makakaya, naintindihan po ng mga nakikinig na ngayon, nanonood na sa may mga katanungan. Yan po yung sa maikling paliwanag doon sa memorandum na naka-flash po dyan sa screen. Binuod ko lang po at itinagalog yung ibang bahagi para po maintindihan po ng mas nakakarami. Okay po, marami pong salamat. Babus, ingat po kayo, mabuhay!